Karen Davila sinupalpal ni Vice President Sara Duterte. At ito, Marcos Jr. mukhang kinakabahan sa gagawin ni Vice President Sara Duterte. Yun yata yung tinutukoy niyang bloodbath. Bloodbath no? Ano kaya feeling ng maligo sa dugo? Bloodbath? Grabe ka, Vice President na may pa-bloodbath ka ng nalalaman ngayon Iba rin. Iba din ng kaya masyadong kinakabahan yung mga congressman dahil dito sa mga sa mga banat ni Vice President Sara Duterte. At ayun nga, hindi naka-charge ang laptop ko, yung dipunggol. Tip na yan pag nagmamadali kayo naman so yun nga mga banateros, mga kabiyaya. At ito, pag-usapan mo natin itong mga Tenorio. Pag-usapan ho natin itong mga kaganapan ngayon dahil nga dito ay sobrang kasi kung matatandaan nyo, naglabas si President Bongbong Marcos ng video nila ni Katunying. Inuto nila yung isa't isa. Galing interview niya, nag-interviewan yung dalawang tanga. Ay, sorry. Sorry na. Di kasi parang ang OA lang na mag-i-interviewan yung dalawang magkakampi. Parang yung tipong halatadong scripted na talaga. Ang galing nila mag-mind condition ng mga utak ng mga tao, no? At doon nga, sinabi nga ni Marcos Jr. na kaya niya na daw, gusto niya rin daw maging maayos sila ng mga Duterte. Di alam mo, Marcos, kung gusto niyong matapos tong gulo na to, siguro mas ayusin mo muna yung administrasyon mo. Kasi gulo-gulo din Biruin mo, itatanggi ni speaker, aaminin ng spokesperson mo, tapos itatanggi ng campaign manager mo, tapos aaminin naman ng mga congressman. Di ba ang gulo? Kaya dapat doon pa lang yun ang una mong ayusin, hindi yun sa mga Duterte. Kasi una-una, hindi naman din kayo ginulo ng mga Duterte, kayo yun ang gulo sa Duterte. Yun na nga sa totoo nga lang ang ganda ng pinakita sa inyo ng mga Duterte. Kung hindi nga rin dahil sa mga Duterte, hindi rin kayo mananalo. Diba? So yun, at saka hindi naman sila nakikipag-away sa inyo. Pinagtitripan nga lang kayo. Totoo sa mga lahat ng mga naanuhan ko mga video ng Duterte, sinasagot lang naman talaga nila yung mga patutsada ng Administrasyong Marcos. Eto naman mga Administrasyong Marcos patulan naman, lalo na yung mga attack dog nila, yung mga garapata ni Tambaluslos na todo tanggol kay di ba kaya mag-desisyon ng presidente niyo? Di ba kayang mag-desisyon ni speaker? Kung bakit konting kibot lang nandiyan na agad kayo, no? Tapos pag-usapan na rin natin tong ito yung sinasabi namin na sinasabihan kaming fake news ng mga social media influencer o mga vlogger. Pero yung mga ibang anchor, yun talaga yung nagpi-fake news. Katulad nitong pagsupalpal ni Vice President Sara Duterte kay Karen Davila. Dahil nga dito sa ka-fake newsan nila. Si Karen, alam naman natin na hindi yan talaga si Karen, mapagmahal yan Hindi, si Karen kasi, ang hirap dito kay Karen sa sobrang talino niya at sa sobrang tingin niya sa sarili niya na napakatalino niya at siya na yung parang Diyos ng lahat. Tingin niya kasi sa sarili niya Diyos, diba? Kung diba dati nakita niyo naman kung gaano niya lait-laitin si Manny Pacquiao. So alam na natin na isa din na boplax yun, no? Pero hindi naman na sana, hindi na sana pa sabihin yung mga ganung bagay na parang ida-down mo yung isang tao dahil lang sa mababang pinag-aralan niya. Kahit kalaban namin niya si Pacquiao syempre mga ganung bagay kasi 'di ba may dialogue nga ang banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. So ganun yun, no? So dito kahit
kaaway or kakampi, kapag nasa tama naman, kailangan mong palakpakan yun. Yung ginawa dati ni Karen Davila, di ba? So marami pa siyang mga palyadong ginawa at marami ding may mga fake news na nagagawa itong si Karen. Kaso nga lang syempre, sabi nga nila, pag sikat at medyo, kasi syempre kilala yan si Karen Davila bilang isang anchor. Parehas lang naman kami. No, hindi naman kami nagkakalayo. Sadyang hindi nyo lang kami napapanood ngayon sa TV kasi tinanggalan kami ng prangkisa ni Marcos. Ganun talaga kapag nagbabalita ka ng totoo. Ayaw naman namin gumaya sa ibang mainstream media na puro Duterte na lang ang ginatupag. Puro kasiraan na lang sa Duterte ang mga inaatupag, no? So ayaw naman namin gawin yun. So mamaya pag-uusapan natin yan kay Karen Davila. Samantalang dito muna tayo sa sa mga tawag dito. Mali. Ito, yung isa pala yan. Ito. Kadodo, asan ka, Kadodo? Ayan, si Kadodo. Dito, no? Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mabubulgar lahat ng baho ni Marcos Jr. admin, kaya bloodbath. Kako. Kaado pala, kako. Sorry, Kado. Sorry. Kaku pala, Kaado pala, kaku. Tuloy yung basa ko dun. So ito, panoorin po natin, play. Kaya nga handang-handa siya. At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Wini-welcome pa nga. Dito, sa impeachment trial na ito, sa pandinig, no? Sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Isasambulat niya. Parang laging barado ilong mukha do. Mag-newsip ka nga. Ako na hirapan sa'yo. Ako na nagre-reaction Mag-adjust ka sa amin, ha? Ang kapal naman ng mukha namin. Kami na lang nagre-reaction. Kami pahirap. Magano ka. Tanggalin mo yung sipon mo. Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. It will be bloodbath. Ito nga, naiproklama na yung 12 senador nitong Sabado. Yung mga senador po natin nanalo nitong 2025 midterm elections. Ano ho ba ang masasabi po ninyo sa komposisyon ngayon ng Senado? Well, dito natin nakita dahil ang eleksyon na ito ay isang referendum ng first 3 years ng... Wait lang, bago natin tuloy. Alam nyo, bigla akong nakita ang future namin nila Banat Bay kay Kadado. Pag dumating yung panahon, magiging ganito rin kami. Nakalagay sa pangalan namin sa baba, political commentator, political professor, o kaya political analysis, dialysis. Hindi kasi, di ba, sila Kaado, marami yan sila isang grupo din yan, pati yung kamukha ni Tulfo. Nakalimutan ko yan, yung kamukha ni Tulfo lagi niyang kasama. So ganyan ang mangyayari sa amin pagdating ng siguro mga 20 years. Mga 20 years ago. Ito malamang si Kaado, Malamaster Judea to, laging barado din yung ilong. Marcos Jr. administration. At dito sa referendum na ito, nakita natin ang pagpapatunay lamang ng mga nakaraang survey kung paano in-exercise ni Bongbong Marcos itong binigay sa kanya ng taong bayan, pinahiram sa kanya sa pamamagitan ng halalan noong 2022. Na bilang isang Pangulo ay yung absolute sovereignty ng taong bayan ay dinelegate sa kanya. Kaya siya ang may hawak ng derivative sovereignty. Pero yun ay legal lamang na pagbibigay sa kanya ng karapatan para mamuno. De jure ang tawag doon. Pero is he factually capable of doing so? Yan ang tinimbang itong nakaraang halalan. Yan ang tinatawag na de facto sovereignty, no? De facto sovereignty. Lalim nung Kaado.
Pang World War C na yung mga linyahan mo. Hindi, kaya nga yung kaganina yung sinabi ko na bakit parang nagpapaawa effect na naman tong si Marcos, na kesyo magpapatawar, makikipagbati daw siya sa mga Duterte. Kaya nga, alam nyo, talagang katulad nung vlog ko, kailan ba? Kanina, kahapon. Yung vlog ko kanina, kakahapon pala, yung sinasabi ko na parang nagkakagulo na doon sa loob ng bubbles nila, nila Romualdez, Lisa, tsaka ni Marcos. Baka talagang, alam nyo, may may pagiging totoo yun. Kasi unang-una kasi parang syempre alam nyo yung mga yung mga sakim, yung mga hayok sa kapangyarihan, kapag nagsama-sama yan sa isang lungga, nag-aagawan yan eh. Nag-aagawan ng yan. Syempre, pare-pareha silang hayok, pare-pareha silang gahaman sa kapangyarihan, so dapat may manalo na isa dyan. Kaya ngayon nakikita ko na parang nag-aaway-away na yan sila dyan sa loob. Meron na talaga yan. Ikaw ba naman ganyan kasama yung administrasyon mo? So sabi nga nila, 'di ba, hindi magiging kaibigan ni Satanas si Judas. Talagang laging gusto ni Satanas siya yung masama. Si Judas nasa baba niya lang. So ganun nga, kaya nga eto yung mga nangyayari ngayon na parang natatakot tong si Marcos Jr. na parang natatakot na siya, na siguro nakakaramdam din siya na takot na baka siya yung ma-impeach. Imbis na si Vice President Sara Duterte yung talagang mai-impeach, baka sa kanya nga bumalik yun, kasi nga impeachable naman kasi talaga siya. Kasi sa dami-dami niyang paliyadong ginawa, yun pa lang yung pagbigay niya na kay PRRD, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Interpol, sa ICC, mali na yun. Isa na sa mga impeachable talaga yun, na isa na sa impeachable reason na yun. Kaya kung maaari man na dagdagan pa ng mga budget, yung PhilHealth, Maharlika, yung 5,500 flood control, so isa pa yan. Ang daming may susumbat sa kanya, tapos yung mga kaso niya pa sa ibang bansa, 'di ba, na getting well. Nakalimutan ko na tawag doon. So si Pacquiao ko nalaman yun. Chismoso din kasi. So yun na, so talagang maaari nga kasi ang sinusumbat lang nila kay Vice President Sara Duterte, biruin nyo 5 ang ipinataw nilang kaso sa impeachment. Tapos yung pang-5, yun lamang yung binilang nila, or yun lang yung parang pinanghawakan nila. Kaya nila in-impeach si Sara. Ano ba yun? Ano ba yung pang-5 na yun? Ayun nga yung confidential fund na 127 million confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Una-una, speaking of confidential fund, mas panalo si Marcos. Kasi yung kay Marcos, 400 billion. Wala pa nga sa kalangkingan ng kulangot ng confidential fund ni Marcos Jr. Tsaka ito pa, isang nakakatanga doon, kaya nga tinawag na confidential fund, ibig sabihin confidential. So ibig sabihin, hindi dapat yun sinasabi. Kaya lang naman hinungkat yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte para malaman ng mga makakaliwa kung tawag dito, kung saan gagamitin yung confidential na yun. Kasi kadalasan yung mga confidential fund, ginagamit yan sa mga secret source, sa mga source nila, sa mga, alam niyo yung mga lookout. Pang-addict yun Hindi, yung mga alam niyo yun, may mga sikretong pinapatrabaho para malaman yung source ng ganito, yung mga ginagawa ng ganyan. So yun, doon ginagamit yan. So kapag kaya nga tinawag na confidential fund nga yan, kasi nga hindi nga dapat talaga malaman yan. Kaso gustong ungkatin nila para malaman ng mga makakaliwa kung saan gagamitin yung pera. Masama dito, inungkat nila yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Pero yung kay Marcos, hindi. Biruin nyo, napaka-unfair nun kasi Vice President
yung Vice President, inungkat mo yung confidential fund, tapos yung presidente mismo, hinayaan mo lang yung confidential fund. Nasa 4 billion yun. Tapos yung mga Congress pa, o yung mga senador pa, lahat yan may mga kanya-kanyang confidential fund yan. So, bakit ganun kay Sara lang? Yun yung nire-request nga namin dito at pinaglalaban namin na maging patas. Okay naman sana, wala namang problema kung iimbestigahan nila yung karapatan nila yun. Diba? Malayo na ng kwento ko. Saan sana tayo napunta? Okay, dito tayo. At nakita dito ang pagkadismaya ng tao kung paano namamahala ang pangkasalukuyang Pangulo. At pagpapatunay lamang na baka mas mababa pa sa negative 49 Naku po, sa may mga trust ratings na lumabas. grabe yung mga dialogue ni Kado, negative 49 ha, in fairness ha. Pang Einstein na, negative 49. We have repudiated the malgovernance Ayun, no? of the present Ang cute ng mga regime. matatanda mag-English no? At dito, makikita natin na ultimo sa pagka-define ng Marcos administration ng soberanya, nililimitahan lamang niya ang definisyon niya ng soberanya para sa pagbabalat kayo na kunwari proteksyon ng mga teritoryo natin, pero hindi nila sinasabi ang buong Kwento. kasaysayan. Kasaysayan. Sorry. So, Mali ako. Yan natin Dalawa kwento eh. naalala yung aking Hingilan ko kasi. namatay na itong si Alan Padilla, that the absolute sovereign, the people, only delegates this authority and power to the government to make laws para sa legislative, to enforce the laws para sa executive, and to interpret the laws, mga batas sa ating hudikatura sa pamamagitan ng ating tripartite system of government. So yan ang resulta ng referendum, no, na nakita ko dito sa eleksyon na ito. Jake. Opo, Kaado, ngayon na meron na nga itong nakumpleto na itong 24 na senador, no? Bagong ang dagdag nga itong 12 mga nanalo sa midterm elections, ay balita naman ngayon, no, yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaado, sa tingin mo dito sa komposisyon ngayon ng Senado, posible bang magtagumpay ang impeachment trial? Baga, pabor dito kay VP Sara, o magiging ito'y ano ang magiging inaasahang resulta mo dito sa issue na ito? Well, dito sa lumabas na komposisyon ng Senado, 5 dito ang nagwagi na inendorso ni Sara Duterte at ng kanyang ama. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Marcoleta, nandyan si Amy Marcos, nandyan Hindi naman inendorso ni PRD si Amy Marcos. Sabi ko na nga ba, sasabihin yun eh. Hindi inendorso po yun. Oo, nung panahon pa yun ng nung nakaraan pa. Pero ngayon walang pag-endorse. Ano to ba? Kabilang ba to si Kado sa Iminatics? si Camille Villar. 5 yan. Now, may nagsasabi na nakakuha rin daw ng 5 ang administrasyon. Hindi ako masyadong sigurado dyan. Dahil sa 5 ng administrasyon, 2 lamang dyan na magpapakatuta sa administrasyon. Si Sino? Erwin Tulfo, na Ay, grabe. inihahanda nilang kampanya ng mga Amerikano para sa 2028 elections, puno. At si Lito Lapid na wala namang paninindigan yan, no? Di, alam nyo yung about kay Erwin Tulfo, medyo may katotohanan yun Kasi alam naman natin na American citizen si Erwin Tulfo at na-issue yan nung nakaraan. So kung halimbawa man na
Kasi una-una wala naman kasi talagang pangbato ang administrasyon eh. Oo, ilangan naman si Martin Romualdez, laging ang kulelat yun. O ano, tandem sila ni Sandro Marcos. Siguro pwede pang kaso masyado pang bata si Sandro, hindi pa ata pwede yan, no? Hindi pa ata pwede maging presidente yan. Pero kung halimbawa man na hinuhubog, kagaya ng sinabi ni Kaado na si Erwin Tulfo, maaari, puro ano, Tulfo. Tulfo Brothers versus Duterte kasi 'di ba may mga bali-balita na tatakbo ang mag-ama. Magiging vice president si PRRD, tapos si BP Sara naman ang tatakbong presidente. So yun, napakaganda talaga nun. At talagang 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 aabangan yun at susuportahan ng mga Pilipino. Pero yung Tulfo, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, tas Erwin Tulfo, malayo. Kahit na Romualdez tsaka Tulfo ang magtandem, di pa rin. Oo, maano lang sila dyan, kakamutihin lang sila dyan. Depende na lang, ha? Depende na lang kung patuloy pa rin tong automated counting machine ng COMELEC na nagkakaroon ng issue ngayon. Eh, tingnan nyo, hindi nga natin akalain na mananalo si Lito Lapid eh. Nanalo pa rin. Diba? Parang yan yung nakakatakot, kaya ngayon pa lang ginagawa na ng paraan niyang issue dyan sa COMELEC kasi nga maaaring magamit nila yan sa darating na 2028 presidential election. So kung ngayon pa lang hindi na agad hindi na ma-solusyonan yan or hindi na maagapan yan yung mga nangyayaring anomalya dyan sa COMELEC, paktay tayo dyan. Talagang may panalo sila dyan. Pero kung mano-mano lang, tingnan nyo ba naman kay Senator Bongo pa lang ilang milyon na. Partida binayaran to. Partida binawasan pa yun, di ba? Nabawasan pa yung boto. Nagulat yung mga tao na 26 million naging 21. O si Senator Bongo pa lang yun na inendorso ng mga Duterte. What if pa kung mag-ama? Kung yung mag-ama ang tumakbo sa darating na 2028 election, so paktay na. Pamutulo niya si Romualdez. Hindi niya na matutupad yung kanyang pangarap na Prime Minister. Dami ko siyang pinangarap, Prime Minister pa. Ano kasi yung sa Korea? Raulo din no? Pero yung tatlo na halal dyan, no? Si Tito Soto, si Ping Lacson, at pangatlo si Pia Cayetano, have proven in the past. Pero ako, kay Pia Cayetano okay talaga, pero kay Ping Lacson medyo malabo. Kay Tito Soto maniniwala pa ako. So ito pa yun, ito yung pinag-uusapan. Pagpahingayin na natin si Kadado, masyado na siyang pagod. Dito tayo. Asan na yun? Wala. Asan ka na? Wala. Ito, panoorin natin to. Ito yung mga ito yung ba't COMELEC? Naku, hindi ko ata nalagay yung video. Hindi ko ata nalagay asan yung video na yun? Wait lang hanapin natin Tito Soto, Kadado pa rin. Halalan. Ano to? Voters, COMELEC. Panoorin nga natin. Hindi. Kaya naman pala iba yung lumalabas, buisit. Iba yung lumalabas dito, ayop na yan. Ba't iba lumalabas? Yan. Yan, nagtaka ako Sabi ko iba lumalabas sa title, pero doon sa mukha isa lang naman. So ito, play natin. Tinawag na glorified disqualification case ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. Dagdag pa ng bise, ang mga ibinabatong issue sa kanya ay may kaugnay sa 2028 presidential elections. Kayo naman Nasa talaga. frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Lanang, Davao Daming City, natakot dito. kaugnay ng nalalapit niyang impeachment trial sa pagpasok ng 20th Congress. Sa kabila raw ito na gustong pigilan ng kanyang mga abogado ang paglilitis. Ngayong may resulta na ang eleksyon, iginit ni VP Sara na maaga pa raw para sabihin kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang impeachment trial.
maliraw na magbilang agad ng boto. Hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They have Tsaka hindi, tama naman yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hindi pa napapanahon para magbilang ng ganyan or para pag-usapan yung impeachment na yan. Anak ng teteng, yung bansa natin umiikot na lang sa issue ng Duterte. Kaya nga sinabi ko nga katulad yan, kapag nadala ba si Pangulong Duterte sa ICC, bababa presyo ng bilihin. Pag na-impeach ba si Vice President Sara Duterte, bababa ba ang mga bilihin na dito sa Pilipinas? Hindi naman. So anong saysay niyan? Tututusin kasi nga, ang kaya nila lang to ginagawa is ano lang talaga to, nakaprepare to. Ito yung preparado, pine-prepare ng mga anti-Duterte sa darating na 2028 kasi nga malaking balakid talaga tong mga Duterte sa kanila. Biruin mo, nakipag-tandem lang sila sa Duterte, nanalo na sila. Diba? Kaya nga tama naman yun na wag muna yan, wag nyo munang mas unahin nyo muna yung sa Comelec. Oo, yan shoutout dyan sa 24 senator. Oo, tas yung mga bagong pasok ngayon hindi porket nanalo na kayo, parang kakalimutan nyo na yung issue sa Comelec. Tandaan nyo 18 million overvoting yun. First time, kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na ganyan yung nangyari. Kaya wag nyo sanang ipawalang bahala yung mga ganyang issue. Dapat nyo talagang imbestigahan yan at meron sanang isang or yung mga kahit na lang yung 3 senador ng PDP laban, pag-usapan sana nila yung nangyaring parang pandaraya sa Comelec. Oo, yung impeachment naman nandyan na yan No, wag nyo nang madaliin. haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Sa oras kasi na gumulong na ang impeachment trial, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para makonvict ang Vice Presidente. Ibig sabihin, 9 na senador ang kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Hindi na rin daw ikinagulat ng kanyang kampo na tinanggap ni na Congressman-elect Chel Jokno at Laila De Lima na magiging parte sila ng prosekusyon. Oo, kahit naman din sa amin, hindi na bago sa amin yun. Na parang magugulat pa kami na tinanggap nila yung offer na yan. Alam naman natin si Laila De Lima talagang hate sa Duterte yan. Diyan sa diyan siya nabisto. Lalo na si Chel Jokno, Jokno tuloy. Si Chel Jokno, 'di ba? Alam naman natin na simulat sa pool dilawang tit na yan Oo, mga dilawan na yan. So talagang hindi na bago sa amin yan. Talagang gagamitin yan. Well, understandable. Kay Laila De Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In Since fact, birth. wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga tama. si Secretary De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment case. Sa kabila niyan, handa raw si VP Sara kung ano man ang magiging resulta ng paglilitis. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Tinawag din niyang glorified disqualification case ang pagpapatalsik sa kanyang pwesto at inugnay ito sa 2028 presidential elections. Di na sila mahuman because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds, it's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case against me.
Binigyan din daw siya ng hanggang December 2026 ng kanyang mga taga-suporta para magdesisyon kung tatakbo bilang presidente. I have more than a year Yan na. to really sit down Yari na. and list down the pros and cons as I did at 2021 with regard to running for president. Sa Hulyo, pagkatapos Yan na ha, sinabi na. So 2026, magdidesisyon na si Vice President Sara Duterte kung tatakbo siyang presidente ng bansang Pilipinas. So, kabahan na kayo. Kabahan na kayo. Ito naman, si Marcos naman. Pakinggan natin si Marcos. Ano to? Parang ninong lang. ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, posibleng umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara. Nagbabalitang Hindi na bago yan. Tsaka ito yung nga kagaya ng sinabi ni Vice President Sara Duterte, hindi naman talaga big deal sa kanya yung impeachment na yan. Sa totoosin mas big deal sa amin yan, sa atin na mga Duterte supporters, kasi nga once na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, hindi na siya pwedeng tumakbo saan mang pwesto sa kandidato, no? Kahit konsihal, kapitan, kahit barangay tanod data, bawal. Pero yun talaga yung totoo doon, no? So bawal na siyang tumakbo. So maaari niyan, kapag sakali man, wag naman sana na ma-impeach si Sara, si VP Sara, kasi hindi natin alam talaga tatlo lang ilan lang ang pinaka nating kakampi diyan, si Senator Robin Bato, si Marcoleta, si Bongo. Yung 4 lang ang pinaka solid na si Cayetano, yung magkapatid na Cayetano na 6. 'Di ba? So hindi natin alam kung babaliktad ba yung iba or kakampi pa rin kay Marcos. So wala tayong kasiguraduhan. Kaya nga sabi nga namin noon, sana maipasok yung 10 Duterte senatorial candidate para wala na tayong kakaba-kaba. Kaso yun nga, ngayon ang isa pa sa hadikain ni Pastor Apollo Siki Buloy ay mag-manual counting. So hindi ko pa alam kung yan ba ay ipupush o yan ba ay paparinggan ng COMELEC. Kung magtulong-tulong naman tayo lahat ng mga Pilipino, talagang kailangan nilang pakinggan aksyonan yan. Kasi buruin mo, sa kasaysayan ng Pilipinas, 18 million ang nag-overvoting. So ibig sabihin, may diferensya yung automated machine. Meron nga akong narinig na kwento May isa daw nagpresenta ng kanyang tawagin na natin na piyesa. May nabuo siyang parang ganyan din, automated counting machine. Kaso, yun sa kanya, perfecto talaga. Hindi ka makakapangdaya kahit anong gawin mo. Kaso tinanggihan daw. Kasi sabi nung isang congressman, ito totoong buhay ito, sabi nung isang congressman, sabi nung nagtanong, ba't nyo tinanggihan yung isang automated counting machine? Yun naman pala, perfect naman pala yun. Sabi nung congressman, syempre, hindi kami makakapangdaya Hindi daw sila makakapangdaya kapag sinangayunan or in-approve daw nila yung pinresinta nung isang tao na yun. Eto daw, makakapangdaya sila dito sa ginamit ngayong halalan, kaya yun ang sinangayunan. Samantalang dito tayo sa video ni pagsupalpal ni Vice President Sara Duterte kay Karen Davila. Panoorin natin. They never ask Lakas. one question. So I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila that I refuse to answer. Hininaan ko lang, ang lakas yan. They never ask one question. So I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila that I refuse to answer, because nandoon yung mga personnel ng OVP, lahat ng tinawag nila nandoon, and nasa Commission on Audit ang lahat ng papers ng confidential funds. So it's not true na ayaw ko sumagot. Wala silang tanong. So ibig sabihin, fake news si Karen. Ito si Maring Karen talaga Sabi ko sa iyo, iwas-iwas ang may marites.
Maring Karen ha. Oh. Angkor ka pa naman. Tagalogin ko na lang yung sagot ha. Oh, yan ha. Oh, tinagalog na ni Vice. Kasi baka dito. Ano ba yan? Baka daw hindi maintindihan ni Maring Karen. Basic lang bumanat si Vice President pero tagus, no? Sa narrative nila, there was one time meron akong narinig na interview sa isang Yan. tao Oh. na nagsabi siya na how can you support the Vice President when she refuses to answer the question about confidential funds? Refuses. But if you can remember, Paano nga alam nyo, totoo naman yun eh. Paano, walang refuses doon kasi unang una, hindi naman sila nagtanong. Kasi ang mga tinanong, yung 2021, 2022, tama ba? 2022, 2021, confidential. Ano pa, di pala, budget pala yun. Ang pinag-uusapan, budget. Napunta sila sa confidential. So, paano sasagutin ni Vice President Sara Duterte yung katanungan sa confidential kung yung hearing na ginawa o isinagawa para sa Vice President, Office of the Vice President budget ng 2024. Oo, tama, 2024. So, di ba, napakalinaw naman yun. Kahit bata, maintindihan eh. umattend ako sa hearing ng House of Representatives. Oh, yan, ha? Una, umattend ako. I refused to take an oath because wala naman sa rules nila. But wala silang tinanong sa akin, kung maalala nyo, i-review ninyo yung hearing. Not one question was asked of me. And then Di, totoo naman, wala talaga. O, kaya ngayon, si Tuadcom. Papatawag niyo si Karen, fake news. O, puro na lang kami pinapatawag niyo dyan sa Congress eh. Tapos ngayon na may isang kilalang anchor or media nagpi-fake news. Bakit takot kayo magpatawag? Alam naman natin na talagang may tawag doon, tagis ba? Muntik na ako doon. Tagis. O ano ba yung tinatawag na ganun? Basta may parang may galit etong si Karen Davila kay Vice President Sara Duterte dahil kung matatandaan nyo, nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN nung panahon ni Pangulong Duterte. So, alam na natin ang ibig sabihin nun. next time na umattend ako para samahan yung mga personnel ng OVP na sumasagot naman, nasasagot din naman nila yung mga tanong. Tapos when I requested that I assist the personnel of the OVP, sabi nila hindi pwede pag hindi ka mag-oath, diba? So sabi ko, okay, let's do this, I'll take an oath. They never asked one question. So I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila that I refuse to answer, because nandoon yung mga personnel ng OVP, lahat yan ang ng linaw tinawag niya, nila nandoon. In fact, kinulong pa nga nila si Yusek Laika Lopez. Nandoon ako. I protested sa kanilang anong tawag dyan? Sa kanilang rules na ang pinapagawa nila sa akin ay wala sa rules nila. And then the next time around, even if may protest ako sa rules nila, I said, okay, sige, if you want an oath, I'll give you an oath. But did they ask a single question? Wala silang tinanong sa akin. Oo nga naman, no? Hinihingi nila na mag-oath si Vice President Sara Duterte. Ginawa niya naman, nag-oath siya. So, nung nakapag-oath na siya sa hearing, bigla namang wala naman tinanong. Tapos lalabas sa isang malaking network na refused to answer. Katarantaduhan talaga. Tapos kami konting lang nanggigigil kayo. Pero yung mga ibang mga anchor na nagpe-fake news na at napapanood sa national TV, di nyo sinisita. Kasi nga kakampi. Ganun ba yan? Pagkakampi pala, no? Oo, sana all kakampi. Yun. Wala. So, hindi sa ayaw ko sumagot. Wala silang tanong during the hearings. And they met a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without any
evidence at all of wrongdoing because nasa Commission on Audit. Hindi, malamang sa malamang kung ba't hindi nila tinanong yun. Alam nyo, isa sa mga, eto sinabi ko na to sa mga vlog ko eh. Kaya hindi nila ano yun, kaya hindi nila tinanong kay Vice President. Alam nilang pupulutin na naman sila sa kangkungan eh. Hindi totoo. Kaya talagang iwas nilang itanong yun. Kaya ang ginawa nila, pinag-oath lang nila si Vice President. Pag-oath ni Vice President, wala na, okay na. Tapos maya-maya, in-impeach na si Attorney Laika Lopez. Kung matatandaan nyo ha. O ako natatandaan ko yun. Kaya nga, yung nga, nung napanood ko nga kay Karen Davila yun, talagang nagulat ako na, ha? Ba't mo tinatanong yung ganyan? Wala namang nangyaring ganyan, dude. Ewan ko ba, alam ko naman na matalino tong si Karen Davila. Pero kaya nga, kagaya nung sinasabi ng iba, di ba? Aanin mo yung sobrang talino mo kung nadadaan ka naman sa pera. Ay, sorry. Wala tayong magagawa di ba? Pero kahit papaano naman bumabawi-bawi naman si Karen. Kaso dito kay Vice President Sara Duterte, sunog siya. Ang lahat ng papers ng confidential funds. So, it's not true na ayaw ko sumagot. Wala silang tanong. Ayan liwanag, pinaulit-ulit na. Samantalang dito tayo. Eto, last ball. Yung about doon sa, grabe no? Biruin mo. Grabe yung pera ng Pilipinas. Lahat tayo naghahanap ng project. Build project na di umano nung kampanya itutuloy daw. So hanggang ngayon ang dami nang nakatenga ng mga project dyan na hindi na natutuloy. Dahil kapos daw tayo sa, alam mo na yun, sa budget. Pero ang utang ng paalala po tumaas na po ng, magkano ba yan? Isipin ko lang. Tumaas na po, papunta na, malapit na po sa 17 trillion ng utang ng Pilipinas, paalala lang. Pero wala pa tayong nagagawang project. Ayuda marami, oo. Pero project wala. O, kamusta kaya yung mga yung mga nag-aayuda? Nag-aayuda pa rin ba sila? Ang galing, no? Ang galing na. Totoosin, sobrang talino din ang nakaisip niyan. Ng mga ayuda. Kasi isipin nyo maigi. Halimbawa sa isang district o sa isang, sabihin na natin na para mas lubos nyong maunawaan, sa isang barangay, halimbawa isang lugar o sabihin na natin na isang barangay, may pondo yan or may budget na nagkakahalaga ng 10 million ganun. So kung igagawa ng project, halimbawa tulay, kahit maiksi lang na tulay, yung tulay na yon, ang budget nun 10 million. Pero hindi gagawin yun. Ang gagawin, ayuda, ganun. O sabihin na natin na yung 10 million nakalaan yun sa isang barangay na magbibigay ng mga hanap buhay sa mga tao dun sa isang barangay na yun, di ba? So hindi rin gagawin yun. Ang gagawin, ibibili ng ayuda, 3 kilong bigas, isang sardinas, noodles sa sukal, kasi pamimigay doon sa barangay na yun. Pero wag kang pinakamalupit doon, yung na yun, yung ayuda na yun ay nagkakahalaga lamang ng 5 million. So ibig sabihin, may 5 million pang kickback. Mga diskarte ng mga kontraktor yun. Yan ang mahirap kapag yung kita mo, 'di ba? Nung nakaraan puro kontraktor yung mga congressman. Kaya nga kaya nga nagugulat tayo. Tama nga yung sinabi ni Pangulong Duterte, pagpasok mo ng Congress, nakaseko ka lang, paglabas mo naka-Rolex ka na. Pagpasok mo nakatama raw, paglabas mo naka Mercedes Benz ka na. Bench ba tawag? Diba? Lupit, diba? Kasi ganun nga yung kalakaran dyan. Magkano lang naman ayuda? Diba? Kung sabihin na natin sa isang barangay may 3,000 na pamilya yan. So 3,000 bibigyan mo ng tigli 5 kilong bigas. So magkano lang yun? Hindi naman naabot ng 10 million yun. Kaya ganun yung nangyayari. Kaya nga ito katulad nitong papanood ko sa inyo Biruin mo, laking pera nito. Sa isang congressman, mayroong 6 million budget from AKAP. Tapos may additional na
additional na 1.6 million sa kada ulo sa Congress. So ito, si Vice President Sara Duterte ang ano nito, nagsabi. Narinig ko kasi 1.5 million cash and Sorry. 6 million ang bayad sa pirma sa impeachment. O, di ba? So, baka iba pa yung... Sinabi niya, recent lang sa interview sa One News. Baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yung doon sa mga natanggap noong mga nagpirma. And totoo din naman yun, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas eh. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. So yan na, ang linaw po nun, no? Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, ang congressman ay hindi dapat nakakatanggap ng budget. O ngayon explain ko, ay paano naman yun, Jay, yung district nun na pinagsisilbihan ng Congress? Doon napupunta dapat ang budget. Halimbawa, District 1 sa Davao, sabihin na natin ganun, dapat doon napupunta yun. District 1 sa Davao. Parang kalukuhan yun. Halimbawa sa Maynila, District 1, no? Dapat doon napupunta yung budget, hindi mismo doon sa congressman. Yun dapat yun. Kasi nga, una-una, nasa batas natin yun. Pork barrel yun eh. Na yung tatanggap ka ng pera sa pangalan mo mismo na galing sa pera ng gobyerno sa tax na binabayaran ng mga Pilipino. So pork barrel yun. So ngayon kung ikaw na congressman tinanggap mo yun at ipinamigay mo yun kung ano-ano ginawa mo, kahit sabihin na natin kahit sabihin na natin maganda yung kinahinatnan ng pera, nasa batas nga yun eh. Diba? So sa madaling salita, paulit-ulit ng mismong yung mga dapat nakakapagpatupad ng batas, sila yung dapat unang sumunod. Kaso sila pa yung unang sumira nun. Kasi ang trabaho ng congressman magpasa ng batas eh. 'Di ba? At pag-usapan yung mga halukayin yung mga pag-usapan yung mga dapat yung mga isasampang batas, kung yan ba ay tama, kung makakatulong ba yung ito ganyan. So yun ang trabaho ng congressman. Hindi trabaho ng congressman na tumanggap ng budget at ipangayuda. Kasi nga pork barrel nga paulit-ulit. Ngayon tututo na kayo. So grabe lang dito sa video na to ni Vice President Sara Duterte na alam mo yun, pinaglaanan siya ng 412.2 billion pesos para lang papirmahin lahat ng mga congressman sa kanyang impeachment. Tsaka ito, hindi to fake news na yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na pag di ka tumanggap, wala kang budget. Diba? Pag hindi ka pumirma sa impeachment, wala kang budget. So, totoo yun kasi may isang congressman na talagang sa interview niya na inamin niya nga na kailangan ko pumirma para magkaroon ng budget sa lugar ko. So, ewan ko kung nanalo pa ba yun. No, kasi sila Abante, sila Paduano, sino ba yung mga nakulelat? Si Zamora, 'di ba? Ang daming bumagsak. Si Fernandez. Ilan lang nanalo eh. Oo, ilan lang yung mga nanalong isa sa mga tinatawag na ano bang tawag natin? Kong Faker. Yan. Yan yung tawag natin sa kanila dati, Kong Faker. So, yun. Ligwak sila ngayon. Ilan na lang natira sa Kong Faker. Ewan ko ba't nanalo pa ba? Ewan ko. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share,
comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, mega love shoutout dyan sa asan na yung may nag-chat sa akin nung nakarang araw dyan sa Quezon family. Oo, dyan sa Secret. Basta yun, nagpapa-shoutout. At yun sa mga OFW Hero Abroad na patuloy na sumusubaybay sa SMNI and Banateros Brothers, at sa ating mga mahal na senior citizen na solid sumuporta sa Banateros at SMNI. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance will start momentarily.